come so far away from home. There's no way I'm turning back now. Ayun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes namin minamahal. Bago ang lahat, mag-mic na nga lang ako kasi baka hindi na naman maayos yung audio ko, mga kabisnes, at maingay na naman. Dahil sa yun, okay na. Mag-mic lang ako, mga kabisnes, kasi baka kasi hindi malinaw dahil may electric fan. Mainit din po kasi kung hindi ako mag-electric fan. So, habang skincare routine tayo, mga kabisnes, ayan, siguro nabasa ko nyo naman siguro sa thumbnail. Nabasa nyo naman na siguro sa thumbnail natin, mga kabisnes, kung ano yung topic natin for today. Ayan. So, bago ang lahat, skincare tayo. Unahin natin yung toner. Ayan. Spray lang. Ayan. Spread lang natin. Ayun nga, unang-una gusto ko magpasalamat sa mga nagkomento sa vlog namin kahapon, kagabi, honestly kagabi pala yun, na ayun nga, yung tungkol sa BP ni Bay. Nakalimutan ko kasing banggitin. Sorry. Ang BP po ni Bay nung tanghali na yun nga, yung sinabi ko is 120/130. So, not normal, mataas. Kasi sobrang init nga kasi kahapon, no? So, ayan muna natin mag-absorb siya, mga kabisnes. So, 120/130 is not normal. Mataas talaga yon. Ngayon, yung gabi na, mga kabisnes, di ba binipi ko siya, 120/84. No, 120/84. Ngayon, nagpapasalamat ako sa mga nagkomento na sabi, it's normal naman daw. 120/84 is normal. Papasalamat po ako kasi, ayun nga, para hindi ako mag-alala. But, eto mga ka-business, gusto ko lang din sa inyo kasi i-address sa inyo ito, lalo na dun sa mga kababayan natin na may same condition kay Bay na may PKD. Para lang din, for awareness. 120/84 is not normal sa kondisyon po ni Bay. No? Ang normal po sa may polycystic kidney disease na tao is 120/80. So, yung over niyang 84 is hindi na po siya normal. Sa totoo lang, hindi po siya normal sa sitwasyon or kondisyon ng ni Bay kasi ayun nga, may sakit siya sa kidney at high risk yun na mataas yung creatinine niya. So, kaya ko sinasabi yun sa kanya kagabi para maging aware siya, mga ka-business. Kasi nga, baka ako nagiging kampante siya. Kaya yun, tumaas yung BP niya ng tanghali. Tapos kagabi, medyo bumaba naman siya but not normal pa rin sa kondisyon niya. Sa normal na tao na walang sakit or walang katulad nung kay Bay, or although may sakit pero hindi siya related sa kidney, is normal talaga yung 120/84. Yes, normal po yun. Totoo naman yun. But, sa sitwasyon or kondisyon ni Bay, hindi po talaga siya normal. No? Nabanggit na rin sa akin yan nung doktor. Si Bay kasi nung time na yun kasi, is siya, wala sa sarili niya ba? Parang wala siya sa sarili niya. Kaya parang, di niya talaga alam kung ano yung normal. Kasi, wait lang.
O, di ba? Ang BP daw na 180/84, hindi na normal or ideal. Pasok sa slightly elevated or borderline high, lalo na yung diastolic na 84. So, di ba, sinasabi ko sa inyo mga ka-business, yan din ang yan na sa akin ng doktor na sana yung BP niya is mababa sa either sa 80 para hindi rin daw kasi yun nga mataas ang ano niya sa creatinine. Isa kasi sa symptoms ng high creatinine at polycystic is yung sa kaya nga nung bumaba yung ano niya, medyo nagiging kampante ako kahit papano. Kagabi, first time na naman na tumas since nung last na check-up namin kasi nung last check-up namin is below 80 talaga yung BP niya. Ngayon lang ulit tumaas. Kahapon lang ulit tumaas. So, ang ideal target talaga is 120/80. Minsan mas mababa pa, depende sa doktor. Which is, ang sabi nga sa akin ng doktor, dapat 120/80 pababa. Hindi pataas. Kaya ang 120/84 medyo mataas ng konti, lalo na yung 84. O, di ba? Ang mataas na BP nakakadagdag ng damage sa kidneys. O, di ba? Yan yung sinasabi ko mga ka-business. Nakakadagdag siya ng damage sa kidney. Mas pinabilis ang pagtaas ng creatinine at paglala ng sakit. Oh. Kaya dun sa nagsasabi na yes po, salamat po sa inyo sa niyo po na para hindi po ako mag-alala. Maraming salamat po sa inyo. Pero yun nga po, nakalimutan ko rin kasing banggitin pala ang patungkol dyan. Honestly, hindi sana ako magre-react dito mga ka-business. Kaya lang, nasaktan ako dun sa isang komento. May isa kasing komento na parang, sa dibdib ba, na mabasa. Yung sabi niya, kaya lalong nagkakasakit si Bay kasi mga sinasabi mo, nagpapakaba sa kanya. Kaya daw lalong nagkakasakit si Bay dahil daw sa mga sinasabi ko. Wow naman, grabe naman po. Kaya sa sinasabi nyo, kaya lalong nagkakasakit si Bay. Grabe. Na parang parang kasalanan ko pang nagkasakit si Bay. Ganun ba yun? Ako ba may kasalanan kaya siya nagkasakit ng ganyan? Ginusto ko bang magkasakit si Bay? Yan po, ito lang yung audio mga ka-business. No? Yun nga, hindi ko po ginustong magkasakit si Bay para sisihin ako ng ganon. Hindi ko deserve yun kasi lahat ginawa ko, lahat pag-aalaga, kung ano yung sa pagkain pa lang, kung alam niyo lang kung paano ko yan asikasuhin sa pagkain niya. Sa lahat, napakaano lang din na parang ako patuloy na sisi sa sobrang pag-aalaga ko sa asawa ko, sa sobrang pag-aalala ko, ako pa yung parang nasisi. Na parang ako yung may kasalanan. Diyos mio, marimal naman talaga. Ako, sasabihin nyo na naman na hindi na dapat magpapapatulan yung mga ganyan. Pero mahirap kasi mga ka-business kasi parang ang sakit lang sa dibdib na lahat ginawa ko na para sa asawa ko, tapos at the end ako pala ang may kasalanan. Sa bandang huli ako pa pala ang masisisi. So pag nagkataon pala na magkasakit ulit si Bay, may sakit ulit si Bay, ako pala ang may kasalanan. Yun ang mahirap doon mga ka-business. Doon ako parang nawindang ako doon sa komentong yun na wait lang. Kaya nagkakasakit si Bay lalong nagkakasakit si Bay dahil daw sa akin. So, ang gusto niyo po ba ma'am, lumayas na lang ako at iwanan ko na lang si Bay para hindi siya lalong magkasakit. Ganun po ba yun? Yun po ba yung gusto niyo? Iwanan ko na lang po si Bay mga ka-business para hindi lalong magkasakit. Kasi ako pala nagiging rason Diba? Based on niya sa komento niya, kaya lalong nagkakasakit si Bay kasi mga sinasabi mo nagpapakaba sa kanya. Hindi po nagpapakaba yun yung sinasabi ko. Real talk po yun.
Dahil alam ko, dahil ako naman po ang binili niya ng doktor, hindi naman po kayo, ma'am, ang sinabihan ng doktor. No, na dapat bantayan yung BP na hindi tataas ng ganyan, ganon. Hindi naman po kasi kayo ang binilinan. Buti sana po kung kayo yung kausap ng doktor at sinabihan or binilinan. Di po ba, ma'am? Kasi kung kayo yun, eh di sana na maiintindihan po kayo sa sinasabi nyo. Kaya lang, hindi ko maintindihan kung bakit sa akin napunta yung sisi. Bakit sa akin napunta yung sisi? Di ba? Ang ano naman nun, ang harsh naman ng ano nyo, sa komento nyo. Okay na sana yung komento mo na wag, na normal lang yung 120/84. Okay na sana yun eh. Kaso dinagdagan nyo pa, na kaya lalong nagkakasakit si Bay. Kasi nga mga sinasabi mo, nagpapakaba sa kanya. Hindi po pagpapakaba yun. Sa totoo lang, hindi pagpapakaba yun. Nire-real talk ko siya para, alam niyo yun mga ka-business, hindi ko siya tinatakot patungkol sa dialysis, kundi sinasabi ko sa kanya, pinapakita ko sa kanya, eto ang itsura ng nagda-dialysis. Mas mabuti nga yung ganun na makita niya, para matakot siya. Kailangan niyang matakot mga ka-business, kung hindi siya magkakaroon ng takot na ma-dialysis, tutuloy-tuloy niya yung bisyo niya. Diba? Kailangan ng isang tao, hindi lahat ng pagkakataon na mali yung pananakot. At saka hindi naman kasi din pananakot yung ginagawa ko eh. Real talk yun, yung sinasabi ko sa kanya na yan ang mangyayari sa'yo pagka hindi ka nakinig sa akin. Tsaka diba kahit doktor, ganun naman ang sinasabi talaga ng doktor. Na kapag hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong yan at yan talaga kakahantungan mo. Hindi yun basta-basta pananakot ng Diyos mio, Marimar. Grabe naman sa pananakot, ba no? Grabe ka naman sa pananakot, ma'am. Para sabihin mo yan. Wait lang mga kabisnes ha. Parang nawindang ako sa sinabi niya talaga. Grabe. Grabe siya sa grabe siya sa term. Grabe siya sa pangano talaga sa akin, no. You are always my basher talaga. Kahit kailan. Hindi ko na alam ang gagawin ko, hindi ko na alam kung ano pang iano ko sa iyo. Talagang yun at yun pa rin, masama pa rin tingin mo sa akin, ma'am. Yun at yun pa rin. Masama pa rin tingin mo. Pero okay lang yan. Kasi, hindi ko alam. Basta nakakaano lang. Nakakapanghina minsan na parang nawawala na talaga ako ng gana. Nawawala na ako ng gana mga ka-business. Magbenta na lang kaya ako ng sa TikTok, no? Yun na lang gagawin ko, hindi na lang mag-vlog. Tuloy-tuloy ko na lang yung pag-ano sa TikTok ko na nakakaano eh. Nakakawalang gana na po. Kasi lahat naman na ginawa, lahat na inano ko, pero yun at yun pa rin tingin, masama pa rin ako. Okay lang. Ayun, balikan ko yung mga kabisnes. Asikasuhin ko lang yung buhok ko. Saglit lang po. Ayun mga kabisnes, pagpapatuloy ng vlog natin, kuhanan ulit natin si Bay ng kasi may tatalakayin pa akong ibang mga kabisnes. Sa mga nagsasabing OA, masyado yung reaction ko. Hindi nyo po maiintindihan unless wala kayo sa kalagayan ko. Yung sinasabing instead of pagalitan si Bay, hindi kasi kayo ang hindi kasi kayo ang nasa sitwasyon ko na ulit-ulit kong sinasabihan tong isa na gawin yung sa pagpapainom ng gamot. Wala kasi kayo sa lugar ko para sabihin nyo yan. Nakakainis din minsan na sasabihin nyo sa akin na instead na pagalitan. Hindi ako magagalit mga kabisnes kung sinusunod niyo yung mga binibilin ko sa kanya. At akong binibili ng dukri, ganun pa. Wait lang. Relax mo lang yung Tapos sasabihin pang OA,
Ikaw bang kaharap ng doktor para sabihan mong OA ako? Ikaw bang nakaharap ng doktor? Ikaw bang nakausap ng doktor? Ikaw bang binilinan ng doktor para sabihin mo 'yan sa akin? Ikaw ang ikaw ang mag-Google. Bakit sa akin mo 'yan, no? Basahin ko sa iyo ha. Mamaya 4/9/26. Para sabihin mo 'yan. Kasi hindi ikaw ang nagmo-monitor ng BP, hindi ikaw ang bililinan, hindi ikaw ang kausap ng doktor. Ako. Huwag mo akong sabihan ng ganyan. Diyos mio, Marimar. Oh, mas tumaas na naman, tata. Oh, ngayon, 122/87. Oh, sabihan nyo na naman akong OA. Oh, 122/87. Sabihan nyo na naman akong OA. Ininom mo ba yung gamot mo kanina? Huwag ka kasing puyat ng puyat. Siguro, sabihan nyo ako, pinapagalitan ko siya. Natural. Dahil wala kayo sa sitwasyon ko, mga kabisnes. Honestly, wala kayo sa lugar na pagsabihan ako ng ganyan. Dahil lahat ginagawa ko. Pagpapaalala, patungkol sa gamot niya. Tao din ako, syempre nauubusan din ako ng pasensya, lalo na pagka minsan na tumitigas yung ulo niya. Pag matigas ang ulo niya, sinong hindi magagalit? Sige nga, sasabihan niyo akong OA, sasabihan niyo akong Diyos mio, Marimar. Ito, basahin ko sa inyo ha, para alam niyo. Buti pa yung iba na parang kinocomfort ako na normal yan. Yes, mas okay yung gano'n na kinocomfort. Pero yung sasabihan kang OA, sasabihan kang Diyos mio, Marimar, kayo ang mag-search. Normal ba ang 120/84 sa may PKD na edad 35? Oh, hindi ako sinungaling ha. Para sa isang 35 years old na may polycystic kidney disease, ang BP na 120/84 mmHg hindi ideal pero hindi pa rin delikado. Yes, hindi pa rin siya delikado pero hindi siya ideal. Ang okay na sa target, ang 84 diastolic medyo mataas na para sa may PKD. Oh, imagine niyo yung 84 is mataas na siya sa may sakit na PKD. 'Di ba? Sa mga may PKD, kadalasan ang goal ay 120/80, minsan mas mababa pa, depende sa doktor. Depende sa doktor, ang bilin sa akin ng doktor, dapat 80 lang, hindi lalagpas. Kaya nga pinapamonitor sa akin Ang sabi sa akin ng doktor, i-monitor nyo po yung yung kanyang blood pressure na hindi siya tataas ng 80 pataas, kundi dapat pababa, which is yun nga, yung mga nakaraan, mababa siya, 76, 73, mga ganun yung sa kanya. Ngayon 84 at ngayon naman 87. Ngayon yung sabihin sa akin, yung sinasabi yung OA. Kayo, nakaka-frustrate kayo. Kung sasabihan niyo akong ganun, hindi niyo alam dahil wala kayo sa sitwasyon ko na yung pag-aalaga ko sa kanya, yung iniiyak ko na nga lang sinusumbong ko kila ate. Kahit ang bigat-bigat sa dibdib, lalo na pagka nag-aaway kami dahil nga sa minsan matigas yung ulo niya, which is na alam ko naman dahil sa sakit niya na mainit yung ulo niya, pero tao din ako, may damdamin ako. Ano bang kala niyo sa akin, robot? Hindi nakakaramdam? Hindi napapagod? Ganun ba yun? Ganun ba yung tingin niyo sa akin? Huwag naman ganun. Intindihin niyo rin, hindi porket si Bay ang may sakit, siya na lang ang iintindihin. Paano naman yung nararamdaman ko? Ang sa akin lang naman, mga kabisnes, hindi ko inaanuhan na magalit kayo kay Bay, hindi. Ang sa akin, maintindihan nyo rin kung bakit ko siya pinapagalitan, kung bakit ko siya pinagsasabihan. Dahil wala kayo sa sitwasyon na kayo yung nagsasakripisyo. Yung sa akin, hindi yun pananakot or ano pa man, hindi yun pananakot, kundi yun ay gusto kong ipaano sa kanya, gusto kong i-real talk sa kanya na kung sakaling hindi siya susunod sa mga binili ng doktor sa kanya, ang sinasabi ng doktor sa kanya,
anong patutunguhan niya. Anong gusto niyo, i-baby ko? Sabihin ko nga, o sige, ano, ganyan, ganun. Ganun ba yun? Hindi ko siya i-real talk, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya kung pag nagkataon na hindi siya susunod sa mga sinasabi ng doktor at mga binibilin sa kanya. Ako ang nagpapaalala sa kanya, ako ang nagpapakita sa kanya na pa, ito ang mangyayari sa'yo, pinapakita ko nga yung video eh. Ganito ang mangyayari sa'yo pagka hindi mo sinunod yung ibinilin ng doktor. Dahil nga sa, nung time na yun na check up kami, ang tanging nasa isip niya lang nun is walang gamot ang sakit niya. Kaya natulala na siya, hindi niya na maintindihan kung anong sinasabi ng doktor, as in, parang nablangko na siya. Kaya ako ang nakinig, ako ang nakipag-usap ng maayos sa doktor, kaya wala kayo sa posisyon para pagsabihan ako na OA, na pagsabihan akong normal yung ano, yes, normal yun sa may sa taong walang sakit na PKD. Normal yun, yes. Kahit sa akin, normal yun. Pero, sa sitwasyon ni Bay, delikado yun. Dahil nga sa mataas yung kriya niya, mataas din yung risky na yun para sa ano niya, sa kalagayan niya. Hindi nyo talaga maiintindihan yun dahil wala kayong ano. Dahil sa PKD, ang kahit konting taas ng BP ay pwedeng magpabilis ng kidney damage. O, ito ang kahit konting taas ng BP, kahit konti lang, kahit konting pagtaas ng BP ay pwedeng magpabilis ng kidney damage, magpataas ng creatinine. Yan yung sinasabi ko, magdudulot ng komplikasyon sa puso. Nasa borderline po yung ano niya, 122/84 kagabi. Tapos 122/87. Normal pa ba sa may PKD? Hindi na ideal at medyo mataas na, 'di ba? Tapos kung pagsabihan niyo ako, kung pag-anuhan niyo ako, yung mga nagko-komento, hindi ko po inaano yun, nagpapasalamat nga po ako dun sa mga maayos na nagkomento na, Jun, wag kang mag-alala kasi normal yan, mga ganun. Pero kasi yung iba kasi, imbis na, alam niyo yun, magsabi ng pampalubag loob, imbis na ganun yung ikomento, ang dami pang sinasabi, tulad niya nung sinabi ko kanina, ang verdict nito is hindi na siya normal para sa may PKD. Ngayon ang 122/7 hindi na siya borderline high, early hypertension na. Papang gang, early hypertension, halika dito. Hindi na normal, halika. Etong ngayon mo, masyado siyang mataas. Masyado siyang mataas pa. Hindi na normal. Yung kung kanina, okay pa, borderline yun. Itong kagabi. Ayan ito yung kagabi, okay pa. Pero ang ngayon, hindi na normal para sa sakit mo. Borderline high, early hypertension na. Kailangan nang i-control para hindi makasira sa kidneys. Intindihan mo ko, Pang? Halika nga, ulitin nga muna natin. Ulitin lang natin mga ka-business para mas mapanatag-panatag din ako kasi ayan, parang ako na naman yung kinakabahan. Ulitin natin, nakaano naman na din saglit eh. Sabi kasi ang OA daw, nagagalit sila pa kung bakit kita pinapagalitan. Ikaw, ipaliwanag mo kung bakit kita pinapagalitan, Papang. Minsan, bakit ba ako nagagalit sa iyo? Hindi naman ako nagagalit mga kasi alam naman niya ni Bay. Hindi naman ako basta-basta nagagalit ng walang dahilan. Alam niya yan kung paano ako tuwing nag-aaway kami, ako palaging alam niya yan, ako laging naglalambing dyan sa kanya, ako laging nagpapakumbaba. Pagka meron kaming tampuhan. Kaya dun sa talagang mga hindi nyo lang po talaga maiintindihan unless kayo ang malagay sa ganitong sitwasyon. Di ba, Pang? Relax mo lang Sana mag-work.
Tama na ba yung higpit? Ganun pa rin, oh. 87 pa rin. So, anong kailangan i-adjust? Alam mo na yun sa sarili mo. Ano? O, ikaw, ano bang alam, ano mo na? Sa sarili mo yun, hindi ko na kailangan i-ano sa'yo yun. O, di ba? Ano sinasabi ko sa'yo? Tigas pa rin ang ulo mo. Huwag mo kasing gawing biro lahat pa. Alam mo na kung anong ginagawa ko sa'yo eh. Lahat naman ang ginagawa ko, di ba? Ako na nga nababash eh. Ako na nga napag-aanuhan eh. Ako na yung sinasabihang OA. Ako na. Hindi nyo maiintindihan unless wala kayo sa kalagayan ko. Alam mo na yun. Siguro tumaas na naman yan dahil dun sa ginawa mo nung nakaraan. Ano? Alam mo na yun. Asan na yung ano mo? Kuhanin mo dun sa baba. Panggabi kasi yon bago matulog. Panggabi yon bago ka matulog. Ayan ha, malinaw po yan ha. Sabihan nyo na naman akong OA, sabihan nyo na naman ako ng kung ano-ano. Medyo mataas na para sa may peak, hindi. Mataas na para sa may PKD, yung 87. Ha? Hindi yan pa. Hindi yan yung nakapagpataas ng ano mo. Alam mo yan. Alam mo kung anong unang pinagbabawal sa'yo ng doktor. Mahal niyo po pala si Bay eh. Dapat hindi niyo kinukonsente. May isang nakaintindi dito ng komento kanina eh. Wait lang, hanapin ko yung comment niya ha. Ito isa sa talagang alam niya rin. Wait lang. Kasi kanina may nabasa akong komento. Ito, ano siya, alam niya mga ka-business. Wait lang ha. Dito yun kanina eh, nabasa ko yung komento niya. Bawas-bawas daw sa dagdag. Kasi si Bay iniisip niya sa mga sakit na sinasabi mo, chill. Alangan namang hindi ko ano sa kanya yung sakit niya. Kung hindi ko sasabihin yun sa kanya, anong gusto mo itago ko sa kanya? Hindi po pwede yun. Hindi pwede yung ganun. Walang ganun. Dapat mukha ko sa kanya kung ano yung mangyayari in case na hindi siya sumunod. Katulad nung sa TV, paano ko ba siya inanunod sa TV? Kung paano ko siya, etong mangyayari sa'yo pagka di ka ganyan, ganun. O edi, na gano'n siya, nagpursige siyang uminom ng gamot. Ganun. Hindi nyo naman kasi asawa yun eh. Ako ang mas nakakakilala sa kanya, kaya alam ko kung paano ko siya mapapasunod. Pagpatungkol dyan sa sakit niya at sa mga pagpapainom ng gamot. Sabi ni ma'am nung nag-comment, parang ang kitid daw ng isip ko dun sa sinabi niya. Kasi naman ma'am,
No? Ang sabi mo kasi, kaya lalong nagkakasakit si Bay. Ang dapat kasi na term mo, sabi niya hindi naman daw niya ako sinisisi. Hindi mo ako sinisisi, pero bakit kasi ang term mo, kaya lalong nagkakasakit si Bay? Kung sana ang term mo, baka lalong magkasakit si Bay. Dapat ganun term mo, baka lalong magkasakit si Bay dahil sa ano mo. Dapat ganun, hindi yung nag-ano ka kasi, nag-conclude ka kasi, nag-ano kayo, ano ba sabi dito? Parang pinoint out mo na kaya lalong nagkakasakit si Bay kasi sa mga sinasabi mo nagpapakaba sa kanya. So hindi mo ako sinisisi, ma'am, basahin mo nang paulit-ulit yung comment mo. Kahit ano pang basa ko, ang lumalabas sinisisi mo ako na kaya lalong nagkakasakit si Bay. Kaya ba siya inatake sa high blood niya dahil sa akin? Malay ko bang aatakihin siya? Nung time naman na yun na inatake siya, hindi pa naman siya nandito naman ako sa taas, hindi ko naman siya dinadaldalan para sabihin mong kaya lalong nagkakasakit si Bay. Kung ang term mo kasi baka lalong magkasakit si Bay. Kung ganun yung term mo, maiintindihan pa kita, kaso hindi eh. Mali yung term mo tapos sasabihin mo hindi mo ako sinisisi. Ikaw po ang mali. Ikaw po ang mali. Hindi ako. Ito, sabi ni Ma'am Romaline Hondrada. For individuals with autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD, the target normal blood pressure is generally lower than the general population to protect kidney function, typically below 130/80. MMHJ, strict control, often with a goal of 110/75 mmHg, is recommended for younger adults 18 to 49 with preserved kidney functions. O di ba? 110/75. Sa younger adults na nag-age ng 18 to 49, si Bay po ay 35. So pasok siya doon sa 110/75. Kaya lang ang kay Bay is 120/84. So mataas siya kaysa sa normal na talaga. Hindi siya normal para sa edad niya, sa kondisyon niya, not normal. Kaya sa mga nagsasabi, Diyos ko po, kayo po ang mag-search, kayo po ang kumausap sa doktor para alam nyo po. Kasi ako, binili na ako ng doktor patungkol dyan eh. Mahigpit na binili sa akin ng doktor na sana wag tataas ng 120/80 yung BP niya. Sumasakit tuloy yung ulo ko. Ano ba yan? Yun yung binili sa akin ng doktor, wag tataas doon. Dapat mababa lang kaysa doon. Kaya nga natuwa ako nung nakaraan, 76, 73. Tapos biglang taas ng 84, 87. Hindi ko rin alam mga ka-business eh. Pasensya na kayo na talagang nawindang ako sa mga ibang komento na hindi pala alam niyo yun, hindi po naiintindihan. O di po nila ako naiintindihan. Pasensya na po. Mali pala. Diba? Yun lang naman mga ka-business. Again, nagpapasalamat po ako dun sa mga baka wag ipagkamali niyo pong nagagalit ako dun sa mga nagkomento na Junjun normal. Hindi po ako nagagalit din po sa mga nagko-komento ng gano'n na normal lang po yung 120/80. Hindi po ako nagagalit sa inyo.
Okay? Pagkaklaro ha, hindi po ako nagagalit doon. Kasi, inaano nyo lang ako tawag dito, pinapagaan nyo yung pakiramdam ko at nagpapasalamat po ako doon. Ang sinasabihan ko lang po is yung mga komentong, imbis na dapat pampalubag ng loob na kahit paano gumaan yung pakiramdam ko, is parang, iba yung naging dating ng komento nila na ako may kasalanan, kaya nakakasakit siya lalo, ako yung OA daw ako, ganyan, ganun, mag-research daw ako. Kayo po ang mag-research, no? Kayo po ang mag-research. Mas, mas okay po mag-research ngayon kay ChatGPT. Try nyo po, kay ChatGPT kayo mag-search, mag-research, dun kayo mas magtanong kay ChatGPT. Kasi kahit sinong mga ngayon vlogger doon talaga doon nagsi-search kay ChatGPT para alam niyo po, no? Yun lang naman sa akin. Tapos regarding kay Bay, si Bay po kasi talaga pagka ganito kasing siya, yung may nararamdaman kasi siyang sakit, mga kabis. O may sakit kasi siya. Tulad lang din yan nung sa may TB siya. Ang niya kasi doon is parang wala nang hindi na ba siya gagaling, ganyan ganon. Ay lagi kong sinasabi sa kanya, katulad nung sa may sinabi ng doktor na walang gamot, sabi ko sa kanya, oo, walang gamot, pero pwede natin yang pwede siyang kusang mag-heal kasi nga healthy lifestyle, yun lang naman yun, healthy lifestyle, kasi nga walang gamot ang PKD, yun yung inaano ko sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na tuwing pinagsasabihan ko siya magkakasakit siya dahil no, kailangan kong sa kanya yun gusto kong ipakita sa kanya, gusto kong i-real talk siya na eto ang mangyayari sa iyo in case na hindi ka sumunod. At alam niya yun sa sarili niya, sadyang may katigasan lang minsan yung ulo niya, lalo na pagka mainit yung ulo niya, yun, dun kami talaga nagsasalpukan. Tapos nabanggit ko nga nung nakaraan, di ba, nung nag-away kami na hindi kami nag-uusap, hindi ko rin siya kinakausap para hindi rin ako sumabog. Inantay ko kinabukasan bago ako mag-church. O yun, nilambing ko siya. Ganun lang mga ka-business. Pero sana maintindihan nyo dahil hindi po ako hindi po ako robot para hindi po makaramdam. No, yun lang naman sa akin. Hindi porket mahaba, kailangan kasi talaga mahabang pasensya. Pasensya na din kasi may times din naman talaga na syempre ako pagod sa kakaisip ng may content, pagod sa anong oras na nga ako natutulog para dito sa pag-upload namin. May times pa na hindi na ako makatulog. Yun. Tapos ako pa yung na ng lahat, ay ewan ko, ayoko na sa world. Ayoko na sa world. Ngayon lang naman mga kabisnes, salamat po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog na to. Sana hindi pa rin po kayo magsamang suportahan ang Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Liz TV, Mrs. KB Official, Famous po ang official, syempre, Mr. KB Official, mga kabisnes, please po suportahan natin. At salamat po. Suportahan din po natin lahat ng channel ng Kagwangs, mga kabisnes. Salamat po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa buong Kabisnes Family. Maraming salamat po sa inyo sa hindi nyo po pagbitaw sa amin. Again, pasensya na po. Hindi ko po nilahat yung komento, kundi yung mga nababasa ko lang komento na parang kakaiba ba. Yun. Tapos, sa lahat po ng mga buti naming sponsors mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Basta birabanat lang tayo palagi. We love you all po. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back
up, try again.